Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Newness of Life in Christ, isang pag-aaral mula sa bagong buhay ng Kristiyano. Panimula, ikalawang bahagi. Ang pinagmulan at batayang biblikal ng pamumuhay sa bagong buhay. Ang pananalitang, lumakad sa bagong buhay, ay isa sa pinakamaganda at puno ng pag-asang paglalarawan sa pamumuhay na Kristiyano na matatagpuan sa banal na kasulatan. Ipinapakita nito ang layunin ng Diyos na hindi lamang patawarin ang mga makasalanan kundi baguhin din sila mula sa kaloob-looban hanggang sa panlabas na pag-uugali. Ang kaligtasan ay higit pa sa pagtakas sa parusang walang hanggan, ito ay ang pagpasok sa isang bagong ugnayan sa Diyos na nagbabago sa pagkakakilanlan, pagkatao, layunin, at kinabukasan ng sinumang naniniwala. Ang pahayag na ito ay nagmula sa Roma Kapitulo 6 versikulo 4. Kaya't sa pamamagitan ng binyagan tayo ay inilibing na kasama niya sa kamatayan, upang kung paanong si Kristo ay binuhay na maguli mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman ay lumakad tayo sa bagong buhay. Ang mga salitang ito ay isinulat ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa Roma. Ang iglesia doon ay binubuo ng mga Kristiyanong mula sa lahing Hudyo at mga hindi Hudyo na nagmula sa iba't ibang paniniwala at kultura. Ang iba ay lumaki sa ilalim ng kautusan ni Moises, samantalang ang iba naman ay namuhay sa mga lipunang pagano na puno ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at masasamang gawain. Bagaman magkakaiba ang kanilang pinagmulan, iisa ang kanilang kinakailangan, ang iligtas na biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Isinulat ni Pablo ang sulat sa mga taga-Roma upang maipaliwanag ng malinaw ang mabuting balita. Bago talakayin ang tungkol sa bagong buhay ng mananampalataya, maingat niyang itinatag ang ilang mahahalagang katotohanan na nagsisilbing pundasyon. Ang bawat tao ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Walang sino man ang makakamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ang kaligtasan ay kaloob na nagmumula sa biyaya ng Diyos. Ang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos ay nakakamtan sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesu Kristo. Ang pagkakaroon ng kapayapaan sa Diyos ay posible sa pamamagitan ni Kristo. Ang mga mananampalataya ay nakikiisa kay Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Matapos maitatag ang pundasyong ito ay doon pa lamang ipinaliwanag ni Pablo kung paano dapat mamuhay ang mga Kristiyano. Ang ganitong pagkakasunod-sunod ay may malaking kahalagahan. Binabago muna ng Diyos ang ating kalagayan sa harapan niya, at pagkatapos ay binabago niya ang ating paraan ng pamumuhay. Hindi tayo nagiging Kristiyano dahil namumuhay tayo ng banal, sa halip, dahil tayo ay naging Kristiyano sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, tayo ay binibigyan ng kakayahang mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ang ayon sa kasulatan na paraan ng pagbabago sa atin. Ang biyaya ay nauuna bago ang paglago. Ang kaligtasan ay nauuna bago ang pagpapabanal sa ating pagkatao. Ang pagtanggap sa atin ng Diyos ay nauuna bago ang pamumuhay na puno ng pagsunod. Ang pag-unawa sa kahulugan ng pagiging bago. Ang salitang bago na ginamit sa Roma Kapitulo 6 versikulo 4 ay nagpapahiwatig ng isang bagay na sariwa, na ibabalik sa maayos na kalagayan, at may ganap na kakaibang kalikasan. Hindi ito simpleng pagpapaganda lamang sa dating pamumuhay. Ito ay tumutukoy sa buhay na ang pinagmulan ay ang kapangyarihan ng Diyos na nakapagpapabago. Kapag ang isang tao ay lumalapit kay Kristo, hindi lamang inaayos o pinagaganda ng Diyos ang dating pagkataong nakasanayan sa kasalanan. Sa halip, nagsisimula siya ng isang ganap na bagong gawain sa kalooban ng mananampalataya. Ang isang Kristiyano ay maaaring mayroon pa ring alaala ng nakaraan at maaari ring harapin ang mga tukso, ngunit ang kapangyarihan ng kasalanan na dating namamayani ay nasira na dahil sa tagumpay ni Kristo sa krus. Ang mananampalataya ngayon ay mayroon ng bagong direksyon sa buhay, bagong mga hangarin, at bagong layunin. Hindi ito nangangahulugang magiging perpekto na agad ang pagkatao, sa halip, ito ang simula ng habambuhay na paglalakbay tungo sa paglago sa pananampalataya. Ang banal na espiritu naman ang patuloy na humuhubog sa bawat mananampalataya upang maging katulad si Kristo. Ang plano ng Diyos mula pa noon. Ang kaisipan tungkol sa bagong buhay ay hindi nagsimula sa bagong tipan. Sa buong kasulatan, ipinakikilala ng Diyos ang kanyang hangarin na ibalik sa maayos na kalagayan ang lahat ng nasira dahil sa kasalanan. Nang likhain ng Diyos sina Adan at Eva, ang tao ay namuhay ng may ganap na pakikipagkaisa sa Kanya. Masaya sila sa kanyang piling, sumusunod ng buong puso,
at nagpapakita ng kanyang kabutihan at larawan. Ngunit nang pumasok ang kasalanan sa daigdig dahil sa kanilang pagsuway, ang ugnayang iyon ay naputol. Dumating ang espiritual na kamatayan sa sangkatauhan, na nagdulot ng pagkakahiwalay nito sa Diyos. Mula sa sandaling iyon, ang kasaysayang nakatala sa kasulatan ay naging kasaysayan ng pag-ibig ng Diyos na naglalayong iligtas ang tao. Sa pamamagitan ng kanyang mga kasunduan, sa pamamagitan ng mga propeta, sa pamamagitan ng kanyang mga pangako, at higit sa lahat sa pamamagitan ng kanyang anak, unti-unting ipinakilala ng Diyos ang kanyang plano upang ibalik sa kanya ang taong naligaw ng landas. Ipinangako ng mga propeta na darating ang panahon na bibigyan ng Diyos ang kanyang bayan ng bagong puso at bagong diwa. Ganito ang nakasaad sa Ezekiel Kapitulo 36 versikulo 26. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at maglalagay ako sa inyong kalooban ng bagong diwa. Ang pangakong ito ay higit pa sa panlabas na pagsunod o seremonya. Nais ng Diyos na magkaroon ng tunay na pagbabago sa kalooban. Hindi lamang pagbabago ng gawa ang nais niya, kundi pagbabago muna ng puso na siyang pinagmumulan ng lahat ng ating ikanikilos. Gayon din naman, ayon sa Jeremias Kapitulo 31 versikulo 33, ang kautusan ng Diyos ay isusulat niya mismo sa puso ng kanyang bayan. Ang mga pangakong ito ay natupad na sa pamamagitan ng pagdating ni Jesu Kristo at sa gawain ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat mananampalataya. Ang muling pagkapanganak, simula ng bagong buhay. Ang pundasyon ng pamumuhay na Kristiyano ay ang muling pagkapanganak o paglikha ng Diyos sa ating pagkatao. Ipinaliwanag ito ni Jesus noong kausap niya sa gabi si Nicodemo, isang kagalang-galang na guro ng batas ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus, Juan Kapitulo 3 versikulo 3, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, kung ang sinoman ay hindi ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Nagulat si Nicodemo dahil inakala niyang ang tinutukoy ni Jesus ay ang pisikal na pagkapanganak muli. Ngunit ang tinutukoy ni Jesus ay ang pagkapanganak sa espiritual na aspeto, isang bagay na tanging ang Diyos lamang ang makakagawa. Ang muling pagkapanganak ay ang pagtanggap ng bagong buhay na espiritual na nagmumula sa Diyos. Kung paanong ang pagkapanganak sa laman ay nagdadala sa atin sa mundong ito, ang pagkapanganak naman sa espiritu ay nagdadala sa atin sa pamilya ng Diyos. Ang ganitong pagbabago ay buong gawain lamang ng biyaya ng Diyos. Hindi ito makakamtan sa pamamagitan ng mabubuting gawa, pagsunod sa mga ritual, o sariling pagsisikap. Ito ay natatanggap kapag tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan at nagtiwala kay Jesu Kristo. Sa sandaling maniwala ang isang tao kay Kristo, pinatatawad siya ng Diyos sa kanyang mga kasalanan, ibinibigay ang buhay na walang hanggan, tinatanggap bilang anak ng Diyos, at ipinagkaloob ang banal na espiritu na mananahan sa kanyang puso. Isang bagong nilalang sa pananampalataya kay Kristo. Ipininaliwanag pa ni Apostol Pablo ang ganitong pagbabago sa 2 Korinto Kapitulo 5 versikulo 17. Kaya't kung ang sinoman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang na, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito, sila'y naging bago. Ang talatang ito ay hindi nangangahulugang magbabago agad ang lahat ng kalagayan sa ating paligid. Ang tinutukoy nito ay ang pagkakaroon natin ng bagong pagkakakilanlan at bagong ugnayan sa Diyos. Ang mananampalataya ay nagiging pag-aari na ni Kristo, at nagsisimula na ang isang ganap na bagong buhay. Ang dating bigat ng pagkakasala ay napapalitan na ng kapatawaran. Ang dating paghatol sa sarili ay napapalitan na ng pagtanggap ng Diyos. Ang dating pagkaalipin sa kasalanan ay napapalitan na ng tunay na kalayaan kay Kristo. Ang dating kawalan ng pag-asa ay napapalitan na ng pag-asang nakatindig sa Diyos. Ang dating pagkakahiwalay sa Diyos ay napapalitan na ng matalik na pakikipag-ugnayan sa ating Ama. Ang lahat ng pagpapalang ito ay hindi nakabatay sa kakayahan o nagawa ng tao kundi batay sa ganap na tagumpay ni Kristo sa krus. Ang paglakad, ang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang sinabi ni Pablo na ang mga mananampalataya ay tumatanggap ng bagong buhay, sinabi rin nila na dapat silang mamuhay ng ayon dito. Sa kasulatan, ang salitang, lumakad, ay madalas na tumutukoy sa ating pang-araw-araw na pag-uugali, nakagawian, mga desisyon, at kabuoang pamumuhay. Ang paglalakad ay nagpapahiwatig ng unti-unting pag-usad at pag-unlad sa halip na pagiging perpekto agad sa isang iglap. Araw-araw, pinipili ng bawat mananampalataya kung susundin niya ang mga hangarin ng kanyang sariling kagustuhan o kung susunod siya sa gabay ng banal na espiritu.
Ang paglago sa pananampalataya ay nakakamtan sa pamamagitan ng patuloy na pagsunod, pananalangin, pagsamba, pakikasama sa ibang mananampalataya, at masusing pagninilay sa salita ng Diyos. Ang paglalakad kasama si Kristo ay hindi pang isang beses lamang na pangyayari kundi isang paglalakbay na magpapatuloy habang buhay. Darating ang mga panahong puno ng kagalakan at mayroon ding mga panahong puno ng pagsubok, ngunit nananatiling tapat ang Diyos upang tapusin ang mabuting gawaing sinimulan niya sa buhay ng kanyang mga anak. Ang layunin ng aklat na ito. Ang gabay na ito ay isinulat upang matulungan ang mga bagong mananampalataya na maunawaan ang mga mahahalagang katotohanan ito at mailapat ang mga ito sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang bawat kabanata ay nakatuon upang patibayin ang iyong pananampalataya, palawakin ang iyong pagkaunawa sa kasulatan, at hikayatin ang tapat na pagsunod kay Kristo. Habang ipinagpapatuloy mo ang pagbabasa, tandaan na ang paglago sa pananampalataya ay hindi nasusukat sa pagiging perpekto kundi sa ating katapatan sa Diyos. Ang Diyos ay mahaba ang pasensya sa kanyang mga anak. Siya ang nagtuturo, nagtutuwid sa atin kapag naliligaw, nagpapatibay, at nagpapalakas loob sa sinumang lumalapit sa kanya ng may tapat na puso. Saan man ka nagsimula, ang Panginoon ay may kakayahang baguhin ang iyong buhay sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ang Diyos na tumawag sa iyo tungo sa kaligtasan ay siya ring magbibigay sa iyo ng lakas upang mamuhay ng may katapatan sa bagong buhay na ipinagkaloob niya sa iyo ng may pagmamahal. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.